Maaari bang talunin ng Pilipinas bilang si David, ang China bilang si Goliath? Ito, ang mga katanungan, na ating bibigyan ng linaw. Sa mas lalo pang tumitinding hidwaan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, ay inihalin tulad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pagtatalo sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China, sa kwento nina David at Goliath sa Biblia. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na hindi niya ibibigay ang kahit isang square inch ng teritoryo, sa anumang dayuhang mananakop. Tungkulin ng sinumang Pilipino na ipagtanggol ang soberanya, at soberano ng bansa sa West Philippine Sea ayon sa kanya. Ngunit bakit ikinukumpara ni Pangulong Marcos ang sitwasyon ng Pilipinas hanggang sa kwento nina David at Goliath? Ikinumpara ito ni Pangulong Marcos sa kwento ni David at Goliath dahil sa sitwasyon ng Pilipinas, na ito ay naglalarawan ng isang mas maliit na bansa, na nakatayo laban sa isang napakalaking bansa. Sa pagkakatulad na ito, ang Pilipinas ay kumakatawan kay David, na mas maliit at mas mahina ang puwersa, habang ang China ay naglalaman kay Goliath, na mas malaki, mas malakas, at mas mabigat na kalaban. Nagtataka ka na ba, kung bakit ang maituturing na David na Pilipinas, ay kayang talunin ng napakalakas na Goliath na China? Ito marahil ang mga dahilan. Kahit na ipinagmamalaki ng China, ang isang mas malaki, mas malakas at mas advanced na mga kagamitang arsenal nito, ay malaking katanungan pa rin, kung sapat na ba ang mga yan, para manalo sa isang digmaan. Ang kapangyarihan militar, ay hindi lamang tungkol sa dami ng kagamitan, pinagbabasihan din ang kalidad nito, patungkol sa kung gaano ba ito kabisa sa aktwal na pangyayari. Isa sa pinakamalaking militar sa buong mundo na may milyon-milyong armas, at tila isang napakalakas na puwersa, ang lakas ng militar nito ay hindi lamang tungkol sa napakaraming tauhan, umaabot din sa isang nakakamangha-hanay ng kagamitan, at sobrang advanced na teknolohiya nito. Ito ang People Liberation Army, o PLA, ang tawag sa sandatahan lakas ng mga inchik. Mahigit kumulang 2 milyong aktibong tauhan, iyan ang isang puwersa na mas malaki pa, kaysa sa populasyon ng maraming maliliit na bansa sa mundo. Isang kahangahangang numero talaga, at ito ay may nakatayo pang karagdag ang isang malawakang military reservist. Ang superiority at kagamitang militar ng People's Liberation Army, ay parehong kahanga-hanga talaga, mula sa makabagong fighter jets, napakalaking naval fleets, mga makabagong kagamitan ng ground forces nito. Isa sa pinakamaraming tangke sa buong mundo, mabigat na air force na may libu-libong sasakyang panghimpapawid, at isang mabilis na lumalawak na navy, kasama na dyan ang mga nuclear submarine. Ito, ang pinaniniwalaan kakayahan tinataglay ng China. Ngunit, tulad ng alam natin lahat, ang pagkakaroon ng malaking dami ay hindi ibig sabihing nangingibabaw ka na sa lahat. Aanhin mo, ang napakaraming bilang kung kulang naman ito, sa kalidad. Tulad ng mabilisang pagpapalawak, at ang modernization ng militar ng China, ay malaking katanungan ang tungkol sa kalidad ng pagsasanay at kahandaan nito. Aanhin mo ang 100 na dami ng sundalo, kung panay pagpapapogi lang ito, kumpara mo sa 10 sundalo lang, na subok na sa aktwal na pakikipaglaban. Ang hukbong sandatahan lakas ng Pilipinas, ay di hamak na sobrang konti kung ikukumpara mo sa dami ng kasundaluhan ng China, pero ang mga sundalong Pinoy ay siksik sa kalidad, at di matatawarang experience sa battleground, hindi lang basta pagsasanay lang, kundi aktwal na karanasan sa pakikipaglaban sa mga rebelde sa bansa. Andyan ang mga modernong mga kagamitan ng China, pero ang malaking katanungan ay handa ba ang mga kasundaluhan nito, para sa isang aktwal na pakikipaglaban? Hindi kasing moderno ng China ang Pilipinas, pero ang mga militar ng Pilipinas ay sinanay sa mga kagamitang epektibo, kahit anuman laban. Hindi kasing dami ng militar ng China ang Pilipinas, ngunit nagtataglay naman ang mga militar ng Pilipinas ng mahigpit at komprehensibong pagsasanay, kilalang madiskarte, at ilan sa mga pinakasanay at pinakadelikadong sundalo sa buong mundo, handang harapin ang anuman hamon. Ang pakikipaglaban ay hindi ito tungkol sa mga high-tech na kagamitan at dami ng tauhan, ito ay tungkol sa diskarte at tungkol sa kalidad ng isang tao, tungkol din sa kakayahang mag-isip upang gumawa ng mahahalagang desisyon sa gitna ng laban. Paniguradong walang-wala ang dami ng sundalo ng China, sa di natitinag na lakas ng espiritu ng mga Pinoy, hindi matutumbas ang pakiramdam para sa tungkulin, at malalim na ugnayan at suporta sa isa't isa. Ang mga karanasan sa laban ng mga militar ng Pilipinas sa aktwal na pakikipaglaban sa mga NPA, MNLF, MILF, BIFF, ISIS, Abu Sayyaf, Mauti Group at mga private armed group ang isa sa napakalaking advantages ng mga sundalo ng Pilipinas, kumpara mo sa militar ng China, na hindi nasangkot sa isang salungatan mula pa noong huling bahagi ng ika-20 siglo. Ang mga militar ng China ay walang karanasan sa pakikipaglaban, may mga pagsasanay naman sila, pero kung ikukumpara mo ito sa pagsasanay ng mga sundalong Pinoy, na hinubog na ng panahon sa pakikipagdigmaan sa Mindanao.
Ang dekada-dekada ng paghihimagsik ng mga kapwa Pilipino, ay naging daan upang mas lalo pang nagpahusay sa pakikipaglaban ng mga sundalong Pilipino. Ito ang katangian ng mga sundalong Pilipino, na hinding-hindi kayang tumbasan ang dami ng puwersa ng mga Inchik. Yan ang katangiang pusong Pinoy, na hinding-hindi kayang kopyahin ng China, tulad na lang ng pagkopya nila sa iba't ibang uri ng mga kagamitan, puro naman hindi maganda ang kalidad, na made in China. Yan ang mga dahilan, kung bakit mananalo ang mga Pilipino sa digmaan laban sa mga Inchik, tulad na lamang ng pagkapanalo ni David sa mas malaki at mas malakas na si Goliath. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ikaw, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa isyu na ito, laban sa mapangbuli ng mga Inchik? Panahon na ba, para ipakita natin sa mga Inchik, na di basta-basta naaapi ang mga pusong Pinoy, at handang magbuwis ng buhay alang-alang sa bansang Pilipinas? Lahat tayo sa usapin na ito, ay may karapatang makialam mapataga Luzon, Visayas, o Mindanaon ka man, lahat tayo, ay iisang Pilipino. Kaya, ipagbigay alam lang sa comment section, ang iyong pananaw, sa usapin na ito. At huwag din kalimutan mag-subscribe, at e-click ang bell icon, para maging updated ka sa mga usaping mapupulutan mo ng kaalaman.